So, yan na. Hindi ibig sabing unmodified opinion ay gano'n na, no? Na maganda na. Hindi gano'n, no? Ano pa? Okay. Na, malinaw ang sinabi ng COA. COA na mismo ang nagsabi. Yan. COA na mismo ang nagsabi, mga kaibigan. Kung hindi pa rin kayo naniniwala dyan, so, ay grabe, napakabugok nyo talaga, no? So, tingnan po natin yung check.ph. Ang sabi po ng check.ph. So, ito po ang facts. An unmodified opinion from the Commission on Audit, COA, does not mean that there were no irregularities in the utilization of an agency fund. In the OBP's 2023 Annual Audit Report, COA flagged several issues in some of the office's programs, among them, Magnegosyo Taday and Pagbabago Campaign, at napakarami pang iba na na-flag ang COA. So mali po yung sinasabi nitong nagpo-post na ay, maganda daw ang rating, unmodified opinion. So, mali po yun mga kaibigan ha. Sa mga DDS, iwasan po ang pagiging tanga at ang pagiging bugok. Dahil ang pagiging bugok po, kapag nakasanayan nyo yan, ay baka habang buhay na kayong bugok at mga tanga. No? So, yan lang po mga kaibigan ha. Okay. Unmodified opinion of COA did not clear OBP of irregularities. No? So, mga kaibigan, unmodified opinion of COA did not clear OBP's irregularities. No? A Facebook FB post is falsely claiming the Commission on Audit, COA, found no irregularities in the utilization of the Office of the Vice President OBP budget, citing the unmodified opinion given by the Commission on Audit. No? Okay, so given by the Commission to the OBP in 2023, published on March 31, the inaccurate post bore a screenshot of COA's 2023 audit opinion for the office with caption that reads, ang sabi dito, nandito natin, ang daming impeachable offense na na-uncover ng mga kalaban ni Sara sa Congress because they desperately need to get rid of her. Sabi niya, kasi nga she's the biggest stumbling block for them and their agenda. Sabi niya, but COA did not find anything irregular. Unmodified opinion pa nga. Yan po ang kanyang claim. Pero anong sabi dito? Ulitin ko, the Commission explain that unmodified or unqualified opinion is only issued when the auditor concludes that financial statements are prepared in all material respect in accordance with the applicable financial reporting framework. As such, an unmodified or unqualified opinion does not necessarily mean that there were no misstatements found during the audit, nor there were no uncorrected misstatements as at year-end, COA said. So malinaw po yun, no? Malinaw na malinaw mga kaibigan, na the Commission added this opinion does not guarantee. Ulitin ko, the Commission added this opinion does not guarantee the audited agency's full compliance with laws, regulations, or the financial and effective use of funds in the agency's program and projects. Meaning to say, kapag binigyan ka ng unmodified opinion, ibig sabihin, nag-comply ka lang, nagpasa ka lang. Pero, yung pinasa mo ay hindi ibig sabihin na walang mali. Hindi ibig sabihin na wala kang nilabag na batas. Hindi ibig sabihin na wala kang nilabag na mga circulars. Diba? Yun lang po yan. Yan lang yan, no? So, sana mga bugok na DDS, no? Magbago na kayo mga bugok na DDS kasi parang araw-araw yata nagiging bugok kayo, no? So, magbago na kayo, ha? Huwag palaging bugok kasi alam nyo, yung pagiging bugok, makakasanayan nyo yan. No? Makakasanayan nyo yan at kapag sanay na kayo sa pagiging bugok, hindi na babalik, no? Hindi na babalik ang inyong yung brain ninyo ay mamamatay ang mga neurons niyan. Mamamatay yung mga neurons, no? Na sa inyong brain at
magtataka na lang kayo isang araw, wala na. Wala na. Hindi na kayo makapag-isip ng tama. Kasi, wala na eh. Dahil, yung pagiging bugok, kapag nakasanayan, ay talagang for life na yan, no? So, mga DDS, ingat-ingat ha. Huwag masyadong maging bugok. Okay. Okay. Good morning, ma'am. Yan. Sadala. May, ano natin to. Yan. So, dito po sa isang interview sa dating COA commissioner si Heidi, no, Heidi Mendoza, ay sinabi po dito ni Heidi Mendoza, mga kaibigan, no, na kasi sinasabi po ng nasa mga kampo, no, ni Sara Duterte na confidential daw. Hindi daw pwedeng sabihin kasi confidential daw. Pero sabi po mismo ng COA commissioner na si Heidi Mendoza na hindi mo daw po pwede ikatuwiran na confidential. Kaya hindi mo ipapakita. Kasi ito ay gagamitin lang, no? Kapag ganoon daw kasi, hindi na, kumbaga, lagi na lang ikakatuwiran na ay confidential kaya hindi pwede ipapakita. Kaya ang mangyari ay gagamitin ito para sa korupsyon. Kaya sa COA, ang sinasabi ni Heidi Mendoza ay just in case na talagang very confidential yan, gumamit ka ng alias. Mary Grace Piatos, alias Mary Grace Piatos. Pero meron daw yung master list ng mga tunay na pangalan ng totoong tao. So ang dapat daw ginagawa ng opisina ni Sara Duterte, kung talagang may totoong tao, kaakibat ang mga alias na yan, kung talagang alias yan, ay dapat pinapakita daw yan sa executive session. At yan naman ang hiniling ng Kongreso, na kung ayaw nyo mong ipakita, o ayaw nyo sabihin dahil sinasabi nyo confidential, ay ipakita nyo sa executive session, na kung saan ang nandun lang ay yung committee chairman, at yung mga committee chairman, at yung magpipresenta ng mga resibo. Yung tunay, no, yung master list, yung tunay na mga pangalan ng mga nasa resibo, ng mga aliases. Yan po yung sinasabi. Pero bakit po hindi magawa ng OVP? Hindi kayang gawin ng opisina ni VP Sara Duterte. Kasi wala naman silang master list ng mga totoong tao. Dahil wala naman talaga silang mga totoong tao. Nag-imbento lang talaga sila ng mga tao. No, nag-imbento lang sila mga Mary Grace Piatos, mga Cocoy Villamin at mga iba-iba pa. Inimbento lang talaga nila. Kaya wala po silang maipakita na master list. Madali lang naman yun, guys. Napakadali lang, di ba? Pakita mo lang yung master list. Sila-sila lang. Walang media. Executive session. Napakadali. Kaso wala nga eh. Wala nga. Inimbento lang talaga ng mga tao, ni VP Sara Duterte, inimbento lang talaga nila para mapagtakpan nila ang paggastos ng confidential funds ng Vice Presidente. Pero kung titingnan mo, mga kaibigan, yung mga tao sa OVP, wala naman talaga silang kinalaman sa confidential funds eh. Kasi kita mo yung mga SDO mismo, Sara Duterte. Yung SDO niya mismo ang nagsabi na wala talaga silang alam, hindi talaga nila alam kung ano ang nangyari sa confidential funds, di ba? Kaya kung titingnan natin dito, ang dapat lang talaga dito na
Ang dapat talaga dito mga kaibigan, si Sara Duterte talaga ay makasuhan, no? Siya talaga dapat talaga dito. Siya ang dahilan kaya nagkaganito ang confidential funds. Pero syempre, dawit pa rin talaga yung kanyang mga empleyado, ang mga kawawang ang empleyado na walang kaalam-alam kung saan dinala ang confidential funds. Diba? Okay. Dali pakita ko sa inyo yung wala silang kalam-alam hindi nila alam kung saan ginastos. Ang CF. Ito ba yun? Dali, tingnan natin kung ito yun Weekly po yan Mga weekly po, mostly weekly. And what would be the average amount na naibibigay mo per week? Your Honor, kailangan po ba mag-details pwede ko bang hindi details yung amount? Or, Ano po? pwede ko po bang hindi details yung amount? Hindi mo sabihin? Kung pwede lang po. Ay, bakit hindi mo po? Hindi po ba masyadong confidential na? Sige po. Your Honor, nagre-range po siya sa 4 to 6 million po. Mr. Chair, ang mga kasagot po ng detalye ng paggamit po nung tatlong 37.5 pursuant to the testimony of Mr. Edward Farda ay si Colonel Dennis Nolasco. Kasi according to our witness, Mr. Edward Farda, yung confidential funds, the moment na nagsasubmit si Colonel Dennis Nolasco ng quarterly accomplishment report, doon nag-i-issue si Mr. Edward Farda ng amount of confidential funds which is nandun dun sa report na sinasubmit. So, Mr. Chair, may I respectfully move that in the next hearing, we invite the Security Officer, Colonel Dennis Nolasco. So, Mr. Chair. So, ayon kay Attorney Poa, ikaw as si Vice President Sara lang ang may alam tungkol sa paggamit ng confidential funds. Do you confirm this? O si Attorney Poa ang nagsisinungaling? Your Honor, ang nag-uusap lang po tungkol po sa confidential fund po sa office ay ako at saka si VP Sara, pero regarding po sa operation, may kausap po akong iba. So, tama po. Yung namin po, tama po. Kay Yusek po. No. Pero, I said, sorry Your Honor, sorry. Sige. May kausap po akong iba, may security officer po. Ano po? Yung pong security officer. Ang nakakalam na isa. So, tatlo kayo. Ang kausap po si Ma'am Sara, and then ako po sa security officer. Tatlo kayo. Tingnan nyo yan, maling-mali, di ba? Sino ang responsable sa confidential funds, sa mga pera? SDO dapat. Ayon sa circular, ang SDO ang may karapatan na mag-disburse ng pera. Pero dito lumalabas si Sara. Tapos yung kanyang BPSG officer. Ang kapal ng mukha, di ba? Ang kapal ng mukha ng Vice Presidente. Yung trabaho ng mga SDO na sila ang dapat na in charge sa pag-disburse ng confidential funds ay kinuha ni Sara. Siya at yung kanyang mga BPSG nakakaalam kung saan dinala, kung paano ginastos ang confidential funds. Sila ang gumawa ng disbursement. Sila ang, kumbaga, nag-handle ng pera. Ang kapal na mukha, di ba, ni Sara? Kasi ayon sa circular, ang dapat na humahawak ng pera na yan at nagdi-disburse ng pera, ang SDO. Ang nangyari, yung SDO niya, taga-withdraw lang ng pera. After mag-withdraw, wala na. Ibibigay na sa BPSG. Tapos yung BPSG naman, ayun sila daw nag-uusap ni Sara. Kapal na mukha, di ba? Pagkatapos sasabihin ni Sara, hindi daw niya maipaliwanag kung sino si Mary Grace Beatos kasi hindi naman daw dumadating sa opisina niya yung mga papel. My God!
Anong klaseng vice presidente yan? Opisina mo yan. Hindi sa'yo dumadating yung mga papel. So, ibig sabihin, nandyan ka lang pala para kumubra ng pera, para kumubra ng confidential funds, nandyan ka lang pala para kumubra ng sweldo mo, ng budget. Ay, wala nga, hindi ka nga talaga nagtatrabaho. So, totoo pala yung sinasabi na hindi ka talaga nagtatrabaho. Diba? Ay, tama ka dyan. Winnie's OFW. Maliwanag naman talaga na kung saan dinala ang pera. Ang dami nilang pera. Kita mo nga, si Duterte. Ilan ang lawyers sa The Hague? Ang dami lawyers si Duterte sa The Hague. Mga di-kalibre. Grabe, di ba? Ang dami nilang pera. Grabe, di ba? Ang daming lawyers. Tingnan nga natin kung sino-sino yung mga lawyer ni Duterte sa The Hague. Based on a documentary by the ICC dated April 7 pa to, Dobbs Jacob has been named as associate counsel upon the request of the lead counsel, Nicholas Kaufman. Wala bang pinakabago, no? Kasi nadagdagan, mga kaibigan, hindi lang dalawa ang lawyer ni Duterte, mga kaibigan. Marami siyang lawyer. Mamaya hanapin nga natin, hindi ko makita yung updated lawyer, no? So, yan po mga kaibigan, no? Wrap up na po tayo. Yan lang po mga kaibigan ang ibig po sabihin, no? Mabalik po tayo, no? Yung unmodified opinion na rating ng COA, not necessarily na walang mali, not necessarily na walang paggastos ng mali, no? Unmodified opinion, ibig sabihin lang nag-submit ng mga dokumento na hinihingi sa kanya. Yun lang yun. Walang iba. Pero hindi ibig sabihin na tama at walang mali ang kanyang mga isinadmit. Ganun lang po yun, no? Yan. That's the truth and nothing but the truth. So mga kaibigan, maraming salamat. Ito muli si Admin Rich. Bye-bye. Fight fake news, expose the truth. Bye and God bless.